Bago po natin umpisahan ang silosa na to ay ipapaliwanag ko muna kung paano nyo po ito gawin at panoorin nyo pong mabuti ang ating video para hindi po kayo malito. Itong silosa na to mga kamaster ay ang gagamitin yung dough ay yung recipe natin dyan ng butterfly. So yun po yun at pwede naman yung buns o yung tasty. Kaya lang naman ko to ginagawa kasi kapag minsan ay sumusobra ako sa masa o sa dough. Kaya yung sobra ko ay ginagawa ko na lang ito dahil hindi po ako basta-basta dahil kung ano lang po yung nakalista na gagawin kong tinapay ay yun lang po yung ginagawa ko kasi mahirap po yung gawa po tayo ng gawa. Kailangan nililista po natin bawat araw. Example, nagtimpla tayo ng 10 kilo tapos hindi po naubos yung 10 kilo ay kinabukasan ay kailangan bawasan natin at kailangan alam din natin yung mga tinapay na nauubos bawat isang araw para naman po hindi laging may sobra sa mga paninda natin. So ganyan lang po yung paggawa ko kapag may sobra ako na silosa na yan at napakasimple lang po yan at para naman po doon sa mga solid viewers ko at sa mga nanonood at pasensya na kayo kung may mga maliman ako at pwede nyo po niyang itanong sa akin o i-comment dyan sa baba dahil simula pinasok ko po itong pagbablog ay nahirapan ako magtimpla at sa isang buwan ay 3 beses akong pumalpak. Hindi katulad ng dati hindi pa po ako nagbablog ay sa isang taon ay 3 beses lang ako pumalpak. So ngayon ay lagi pong pumapalpak pero kaya natin yan at kung ayaw mo ng video ko ay pwede ka nang lumayas dahil itong video na to ay hindi para sa'yo. Para doon sa mga taong hindi pa marunong at nangangailangan ng mga video para sila ay matuto at mga nag-uumpisa pa lang sa bakery at yun lang ang masasabi ko at maraming salamat ulit sa mga nanonood ng mga video ko dyan at uulitin ko po, ang gagamitin nyo pong dough ay yung mga malalambot na tinapay nyo, yung katulad ng buns o di kaya yung video natin na butterfly dyan o ensimada. Basta lahat po ng malalambot nyo, pwede nyo po itong gamitin at yun lang po. Umpisahan na po natin ang paggagawa niyan at panoorin nyo pong mabuti para mas maintindihan nyo po kung paano natin gawin yan. At kung bago ka pa lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at i-click mo na rin yung bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. So ito po yung isi-share ko sa inyo kung paano gawin yung silosa, ano? So napakasimple lang ito. Ang grams po nito ay 600 grams. So bali hahatiin nyo siya, bali 300, 300. Pagkatapos yung nahati ay lagyan nyo ng food color yung isa. Bala na kayo kung anong gusto nyo ilagay. Sa akin kasi yung isa violet. Tapos saka nyo siya i-roller, ano? Para madurog yung kanya, yung food color niya. So panoorin nyo. So na mga kamaster, ano, so bali nakuha na natin siya, namakina natin siya, ano. So ngayon hahatiin natin ulit siya ng tagi 100. So bali 100, bali tatlong hiwa 100, so bali tatlong hiwa rin 100. So bali 300 300 to mga kamaster, ano. So panoorin nyo. So ito na nga siya, no. So nahiwa ko na, so 100 100. So bali tagi 100 yan. 100 grams ha, ang pinag-uusapan natin dito. Yan, so yan. So, tingnan nyo kung paano natin gawin yan. So, ganyan lang yan, oh. Yan. Yan. Gagawin lang natin tong parang tasty. So, maliwanag ba yan mga kamastar?
Natin to ng margarine ha. Yan o. Kung wala kayong margarine, pwede naman yung lard. O yung shortening. Yan. Lalagyan natin dito para hindi dumikit. So maliwanag ba yun? Yan. So parang tasty lang to, no? Yan. So kailangan mga kamaster, lagyan nyo mabuti ito ng margarine o kaya shortening ano para hindi siya dumikit ano. So yan, so paalsain muna natin to ano. So ang alsa nito parang yung tasty lang, kung napanood nyo yung tasty, yun parang ganun din ang alsa nito. So parehas din ito ng apoy ng kanyo, tasty, basta malalambot nyo, parehas din lang to. Yan o. Yan hanggang dito siya. So paalsain muna natin ito mga kamaster. So ito na po yung pinaalsa nating silosa ano. So ito pwede nating isabay sa buns. Tasty, basta malalambot pwede po itong isabay. Ang init po ng ubin natin 150, pares lang ng mga init ng mga malalambot nyo dyan, yung mga basta assorted na tinapay, pares lang po yun. Sa baba natin isasalang tapos sa taas. So ganun lang po ito. So isa lang na po natin. So ngayon timplahin natin yung toppings yung silosa natin ano. So ito lang yung kanya, ingredients niya ano, yung sangkap niya ito. Konti lang to, tansyaan lang to ano. Wala pong i-kwanto diferensya kahit sobra o kahit kulang. So ito siya oh, yan, konting margarine lang yan. Tapos yan ang kailangan natin. Tapos ito. Yan. Powder sugar, no? Yan. So timplahin natin. Sir, ano, so kung nakikita nyo yan, tansyahin nyo lang yan, ano, yan. O yan, o. Yan, so ganyan lang siya kalapot, no, yan. O okay lang naman kung sobra o kung medyo malapot, so bahala na kayo magtansya, no. Kasi kung may sobra, pwede naman pa bukas, so yan. So ganyan lang siya. So yun na nga po ano, so luto na yung silosa natin ano. So kailangan palamigin nyo muna bago nyo lagyan ng toppings. At ito naman yung hinalo natin kanina, medyo matigas siya. Kailangan talaga medyo matigas. So bahala na kayong magtansya. So madali lang naman ito. Tapos gumamit tayo ng cheese. So bali dalawang klase yung cheese natin. Ito kasi yung pandunat kung nakita nyo yun no. So ito yung malambot. At ito naman yung cheesy ano. So pinipreser to. So ito dapat yung gamitin nyo dito para mas matigas siya at mas maganda. Kasi ito malambot to eh. So ito yung gagamitin natin. So maliwanag ba yun? So panoorin nyo kung paano natin gawin yan. So kung tatanungin nyo kung magkano isa ito, 20 pesos. Kung ayaw ng 20 pesos, 20 na lang isa. So yun lang po, ganun lang po yun. So yun na mga kamaster, ano, so okay na siya. So tapos na. So pwede na natin itong i-display. At dito ko na rin tatapusin ang video natin. At salamat po sa panonood.